So, isi-share ko lang sa inyo kung paano ipinaglaban ni Senador Risa Hontiveros yung parang naipit si Commodore Tariela sa nagiging statement niya, which pinanindigan niya na sinasabi lang naman niya ang katotohanan. Nagsabi lang siya ng totoo kung ano ang pagtrato ng China sa atin. Tapos marami lang mga sinasabi ang Chinese Embassy na parang nananakot na. Kaya doon na sumagot ito si Senator Hontiveros at nag-privilege speech na siya para to defend our country. So dito mo makikita na kailangan natin talaga ang isang senador, binoto natin para manindigan at hindi lang parang tamimi. Okay? So, meron ding isa, pero kay Senator Risa lang muna tayo, pero nag-privilege speech din si Erwin Tolpo. Ganon din, pinaglaban din niya ang Pilipinas. So, itong dalawa, maano ka nga, na talagang ipinaglaban tayo. That makes me proud of them. Basta sa akin, gusto ko talaga yung di ka matamimi, ipaglaban ano ang tama. Okay? Iniwasan ko sanang mag-comment nito or i-post ito dahil maraming mga antay sa ganito na magagalit, pero kailangan manindigan, kailangan ipakita mo na may mga kung merong mga against, mayroon din naman yung pilit manindigan sa anong tingin natin ay tama. Hindi tama yung ikaw ay alipinin sa bansa mo. Example na lang tulad ng ginawa ng China na yung Chinese embassy nila, yung ambassador nila, nananakot na hindi papayag ang China na hindi tayo pagbabayarin to that effect. So, ano yun? Di ba? Pananakot na. So, dapat mag-speak out na. Kailangan manindigan, kailangan ipaglaban, kampihan ang tao na nanindigan para sa bayan, hindi yung hayaan na lang. Di ba? Ganun dapat. Sa Pilipinas, dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country sa atin. Ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Okay, good evening. Ihahatid ko sa inyo ang talumpati ni Senator Risa Hontiveros tungkol sa Chinese Embassy at konting paliwanag sa bawat sa tingin ko kailangan bigyan ng reaksyon. Putol-putulin natin yung mga babasahin kong statements ni Senador Risa at para konting maunawaan din natin kung ano nga ba itong sinasabi niya. Pakinggan natin. Umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Silang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Is on a point of personal and collective privilege. So, sa bungad niyang salita, Mr. President, I rise on a point of personal and collective privilege. Dear colleagues, and ang huling pagkakaalam ko ay nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa China. This is the Philippines and we are in a democracy. Ang speech na to ay ginanap noong January 26 sa hearing ng Senado. Sa pagpatuloy ko ng speech niya, ito. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambabastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Foreign missions are guests, not arbiters of our democracy. Ito ay patungkol sa paano nag-express strong indignation ang strongly deplores this and has lodged solemn representation with the Malacanang Palace, the Department of Foreign Affairs, and the Philippine Coast Guard. So China protest Tariela over alleged smear of Xi's dignity. So
Parang sinisiraan bali. Yun ang laman ng complaint nila na sinisiraan ni Commodore Tariela ang presidente ng China. Sa pagpatuloy, sinabi niya kahit sino pang dayuhan walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas, lalo na kung ambasador dahil mas mataas ang inasahan sa inyo. An ambassador's behavior is limited by treaty. Pero bago yan, isingit ko muna tong isang sagot ni Senador Riza tungkol sa interview. Pakinggan natin. Pinagpatuloy niya, The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which mandates that foreign envoys must not intervene in the internal affairs for their host state. Censuring a Filipino official internal discourse constitutes a breach of this protocol. Hindi nila pwedeng sabihin kung paano tayo dapat mag-isip at mamuna, lalo na kapag ang pinag-usapan ay ang interes ng bayan at teritoryo natin. No embassy gets to decide who among Filipino officials is qualified to speak on Philippine interest. Ibig sabihin ng embassy. Embassy is a diplomatic mission headed by an ambassador that represents a country's government in a foreign nation. Sa mamayang Pilipino, tayo'y mananagot at hindi sa kinatawan ng ibang bansa. Pero ang Chinese Embassy hindi pa nakontento sa panghaharas nila sa atin sa laot kahit online para silang may quota na pambabastos laban. So bali sa social media na din, pinasok na din ng pangbabastos ng Chinese Embassy sa bansang Pilipinas. Ito, malinaw na malinaw ang pangalan ko sa official Facebook page nila. Mr. President, target rin nila si Commodore J. Catariela, si Speaker Kiko Pangilinan, pati itong Pilipinong hangad lamang ay magsabi ng mga katotohanang nangyayari sa ating karagatan. Makikita ninyo na sa PowerPoint ko ang mga oras na mga post nila patungkol sa akin. They kept replying and replying and replying to my Facebook post. Sunod-sunod sa pang-insulto sa akin at sa ating mga institusyon na para bang may quota. Okay, malinaw linawin ko lang. Yung binasa ko lang yung statement ni Senador Riza, yung sinabi niyang malinaw ang pangalan ko sa Facebook. Statement niya yun na binasa ko lang. Sa totoo lang, may marami pa akong media landing sa page ng Chinese Embassy kaysa sa mainstream media. Mapapatanong ka na lang talaga. Official page ba yan ng isang embahada o ng isang troll farm? Operation na yan. So marami pang mga sinasabi niya tungkol dyan. So kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Naniniwala na ako na walang ganitong kalaking operasyon na para makapag-opinion lang. Pati nga Filipino PR firms at content creators na nagpapadikta at nagpapagamit para ikalat ang mga kasinungalingang ng China government dapat ring managot. Okay. Dito sa Senado mismo, umabot at lumutang ang usapin na may Makati-based PR firm na Infinite US. Umamin itong Infinite US na tumanggap sila ng bayad mula sa Chinese Embassy. Dapat masilip ang scope of work ng proyekto na yan. Kung imbes na PR ay umabot na sila sa panghimasok sa pagmaniobra ng opinyon ng mga Pilipino.
Panahon na para malaman talaga natin kung sino ang kumikita, sino ang nag-amplify, at sino ang mistulang megaphone ng China dito sa Pilipinas. Kung na-attempt nilang magtatrabaho laban sa sarili nilang bayan, hindi na diskarte yan. Pagtataksil na yan sa inang bayan. Sa tingin ba nila, tatahimik lang tayo sa pamgigipit nila sa West Philippine Sea man o sa internet? Pues, nagkakamali sila. Sa pagpatuloy, sila ang nasa tubig natin, sila ang may water cannon, sila ang naninilaw gamit laser. Our troops have been injured. A Navy serviceman has lost a finger. Fish folks have lost their livelihoods. Our marine environment, our natural wealth has been damaged and destroyed. Our quarrel is not with China or the Chinese people, but with the heavy-handed policies of their government. And now, the Chinese government has the gall to play victim over a cartoon? Come on, Mr. President. Pero pag Pilipinas ang ginawa nila ng cartoon, biglang okay lang ang pangungutya. Kasi sa mga Chinese Communist Party newspaper tulad ng Global Times, ginagawan rin nila ng cartoon ang Pilipinas at mga liderato ng ating bansa. Ganyan yata talaga ang ugali ng mga bully. Malakas mang-asar pero ayaw nilang napupuna. Isingit ko lang ang laman sa opinion o ang nakasulat dito sa ng Rappler. So, our House, our terms. Senators condemn Chinese embassy remark versus Philippine officials. Tariela presenting China's current regime, including its president, as bullies is not an overstatement. It is a clear and common fact. Instead of talking accountability to their country's actions, the embassy has twisted and turned facts to suit their propaganda. Instead of showing restraint and remorse for escalating tensions, they have doubted down on aggression. So, as 2026 began, Armed Forces of the Philippines already monitored a force of 13 Chinese vessels comprising 3 PLA Navy warships, 6 Coast Guard cutters, and 4 Marine Militia boats encircling Scarborough Shoal. As of January 25, 26, the Armed Forces of the Philippines AP reported a swarm of 41 Chinese vessels, including Navy warships and maritime militia, actively trailing and harassing Philippine patrols. Okay, sa pagpatuloy, their tactical focus has notably shifted from ramming government ships to directing their violence against our fisher folks, effectively denying access to their traditional fishing grounds. Kaya sa Chinese Embassy, huwag niyong niloloko ang mga sarili niyo na ang pamumuna ng mga Pilipino ay kung anumang political theater, kuno, o kung anumang sinubo na naman sa inyo ng mga trolls ninyo. Kung naghahanap tayo ng katotohanan, ito, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Chinese Embassy, kayo ang problema. Dahil sa tuloy-tuloy na paghaharas at panggigipit ng mga Chinese vessels ninyo sa mga Pilipino, kaming mga nasa loob ng tahanan namin ang hindi makakilos ng malaya. Mga Pilipino ang dapat mangunguna sa pagsisiyasat at pagpapaunlad oil at gas reserve sa West Philippine Sea na para sana sa murang kuryente, mas matatag na supply ng enerhiya at mas maraming trabaho. Pero dahil sa angas ng Chinese government,
apektado ang negosyo, ekonomiya at dignidad ng Pilipinas. Okay, Ontiveros earlier wrote to Foreign Secretary Tess Lazaro regarding the matter, seeking decisive action. The Department of Foreign Affairs DFA on Monday said it made firm representation to Beijing envoy in Manila. Okay, so yung mga isda na dapat nasa palengke natin, yung kabuhayang dapat nasa agrikultura natin, yung pagkain dapat nasa misa ng pamilyang Pilipino dapat hindi binabalato sa China. Nawagan ko rin sa ating lahat ng ating mga kasamahan sa gobyerno, huwag po kayong matakot, huwag po tayong tumigil na magsalita at manindigan para sa ating inang bayan. We have the sworn duty to protect and defend the Philippines. At nanawagan ko sa lahat Pilipino maging mapagmatsyag, huwag tayong magpabula at magpapadala sa kasinungalingang ipinakalat nila. Alam kong hindi natatawanan ang... Linawin ko lang statement yan na binasa ko lang. Yung mga sinabi niyang alam kong hindi ko salita yan, binasa ko lang statement yan ni Senator Risa. Kung napansin nyo, pagka ang suot ng t-shirt ko ay green, statement yan niya, binasa ko lang yon. Pagka ito nakapula, opinion ko. Ang gangal ng isang tunay na Pilipino, kaya kapag may nakikita kayong paulit-ulit na script na ang tono ay magparaya na lang tayo sa Chinese government. Kuno, alam na natin kung ano yan, na pampahina ng loob at pampabaluktot. Ginagamit nila ang demokrasya natin para lituhin at hatiin tayo bilang isang bansa. Okay, Mr. President, dear colleagues, makakaasa kayo, hindi rin po ako papayag na ipapahiya tayo sa sarili nating bahay. Hindi tayo tatahimikin sa sarili nating demokrasya. Sa dagat man o sa social media, hindi natin tatantanan ang unti-unting panghimasok ng Chinese government. Nasa Pilipinas tayo at dito Pilipino ang masusunod. Okay, so binabasa ko sa inyo ang laman ng talumpati, privilege speech ni Senador Risa Ontiveros.